Isa sa mga katanungan ang pinagdedebatihan pa rin hanggang ngayon ng mga Pinoy boxing fans ay kung natakot nga ba si Inoue kay Casimero sa kasagsagan ng karera nito. Hanggang ngayon, kahit nasa parehong dibisyon, ang dalawa ay lalong lumalabo. Kahit inunahan na ni Casimero si Inoue sa Super Bantamweight Division para lang kanyang abangan, ngunit napakabilis ng pag-usad nito. Sa loob ng 6 rounds ay binaklas at sa pilitang inagaw ang trono kaya naging unified champion. At makalipas lamang ang 5 buwan ay naging back-to-back undisputed pagkatapos pagapangin ang Pinoy. Sa katunayan, mayroon sanang 2 tsansa si Cuadro Alas na makasagupa, ngunit sunod-sunod na kamalasan ang nangyari. Kanselado kay Butler at hindi maganda ang kinahantungan ng laban kontra kay Oguni. Tila nawalan ng gana si Inoue dahil ang gusto niyang makalaban ay isang legit na malakas, hindi lang puro salita. O sadyang palusot nga lang ba ito para maiwasan ang banta sa kanyang landas? Isang 4-division world champion at isang 3-division world champion, kumbaga parehong subok sa laro. Isang undefeated at back-to-back undisputed at isang road warrior na sanay dumayo sa kahit saang lupalop ng mundo. Isang tahimik at humble ngunit halimaw at isang brash at trash talker ngunit halimaw rin. Sa videong ito ay pipilitin nating maging makatotohanan base lamang sa mga ganap at direksyon ng dalawang kampo. Feel free to comment kung taliwas o sang-ayon ka o kung meron ka mang idadagdag, ilapag mo lang dyan sa ibaba. Marahil karamihan sa atin ay alam na ang kwento ni John Riel Casimero. Tipikal na Pinoy boxer na nagmula sa mahirap na pamumuhay at inakyat ang tuktok kung nasaan man ang naabot ng kanyang karera. Naging dominante sa local boxing scene kaya nagsulputan ang mga oportunidad sa labas ng bansa. 11 bansa ang dinayo kontra sa mga pambato nila. Iba't ibang lahi, iba't ibang klase ng boksingero ang kanyang nakasagupa. Naging 3-division world champion sa ilang years of crusade mula junior flyweight, hanggang bantamweight division. Habang si Inoue naman ay ginabayan na simulat sa pulpa lang ng tatay niyang boxing trainer. Magkapatid na minulat sa laro at sa amateur scene ay gumawa ng pangalan. Knockout after knockout after knockout ang ginawa niya sa Japan. Hindi sila kundi mismo ang mga Japanese boxing fans ang nag-umpisang tawagin siya bilang The Monster. Maamo raw ang mukha na para bang member ng isang boy band, ngunit isang halimaw kapag nag-umpisa ng maglaro. Naging kampiyon from junior flyweight hanggang super bantamweight, maliban sa flyweight division. Bago maging undisputed sa bantamweight, ay naging ultimate champion pa ng World Boxing Super Series, kung saan nalagpasan niya ang pinakamahirap na pagsubok sa kanyang karera against Nonito Donaire Jr. After nun, ay tila naging madali na lang kay Inoue ang mga sumunod na laban. Down goes Maloney on a quick counter. Liver shot! Puts down Desmaranis! Wow. Inoue is coming. The monster is coming. He showed speed, he showed power. Hindi nawala ang gigil ni Cuadro Alas at base sa claim nila dati ay umiwas daw ang kampo ni Inoue at top rank sa kolisyon na dapat nangyari noon pang 2020. Hawak noon ni Casimero ang WBO pagkatapos baklasin ng Afrikano at hawak naman ni Inoue ang IBF at WBA. April 2020 sa effort ng MP President Sean Gibbons, Japanese matchmaker Akihiko Honda at Top Rank Promotions ay kinumpirma ang masasabing biggest fight ng parehong Asyano sa taon na iyon. Maganda ang negosasyon at nagkaroon pa nga ng press conference sa Pinas dati. Nag-antay si Alas sa US ng ilang buwan, ngunit biglang nagka-krisis dahil sa pandemya, kaya umabot ng halos 1 taon ang pag-aabang ng Pinoy. Nausog ang schedule hanggang tuluyang lumabo at biglang liko ang kampo ni Inoue para labanan si Jason Moloney.
Pinaasa at pinag-antay ng sobrang tagal, kaya nagtataka ang karamihan kung pupunta rin naman pala ang Team Inoue sa US para lumaban, edi sana si Casimero na lang, total may belt rin naman. May halong inis at gigil kaya dito na nag-umpisa ang mga pasaring ng Pinoy. No way, you are no monster. I'm a real monster. Mas nabigyan pa ng platform si Casimero pagkatapos ng knockout victory niya against Duke Micah. In a way, it scared me. Wow, motherfucker, come on! You next! Maaring nakita ng kampo ni Inoue na high risk si Casimero dahil sila'y biglang kumambyo. Considering na galing si Inoue sa operasyon sa kanyang eye socket fracture nang basagin ito ni Donaire. Sa paghahangad ni Alas, ay pumunta siya mismo sa laban ni Inoue kontra kay Dasmariñas at kay Bob Arum niya mismo hiningi. Ngunit sa pagkakataong ito ay mas pinili nila ang rematch against Donaire dahil tingin ng mga eksperto na mas malaki ang tsansa ni Inoue na makuha ang WBC. Take note na meron rin sanang laban between Casimero versus Donaire sa isang history of all-out Filipino unification fight. Kaso lang kanselado rin dahil sa naging girian dati ng dalawang kampo, pero ngayon ay solve na. Kaya tanong ng karamihan noon, si Casimero nga ba ang iniiwasan sa bantamweight division sa mga panahong iyon? Ang Casimero versus Butler sana ang huling ticket para makaharap si Inoue sa isang undisputed fight. Kaso lang napakaraming dagok kaya hindi natuloy ang laban. Una riyan ang promoter-boxer issue ng Team Casimero at ang dating handler na MP Promotions. Conditioning ni Alas ay tumagilid rin kaya dinapuan ng gastritis, isang sakit na mula sa impeksyon na nakukuha sa bakterya. At ang issue sa sauna na navideohan at inupload pa. Kaya inurong si Alas at ipinalit ang isa pang Pinoy na si Jonas Sultan. Stripped and gutted dahil kalaunan tanggal ang belt kay Casimero at promoted si Butler bilang WBO champion. Mabilis at ikinasa agad ang laban ng Inoue versus Butler, pero may tanong ang karamihan, bakit nung si Casimero ang kampeon parang walang gana si Inoue? Kaya muli nating babanggitin, iniiwas nga ba talaga si Inoue kay Cuadro Alas? Next move nila ay unahan si Inoue sa super bantamweight para abangan. Naging catalyst dito ang pag-save ng Treasure Boxing Promotions sa lumulubog na karera ng Pinoy. Binigyan agad siya ng isang veteranong Japanese to build up his name and popularity in Japan sa pag-aasam na kumagat ang monster nila kapag maganda ang performance. Wasak si Akaho at nadepensahan niya ang titulo kontra sa Namekian. After maging undisputed ay gustong manatili muna ni Inoue sa 122 at maghanap ng mabigat na contender. Luis Neri, Raiz Alim at Casimero ang pinagpilian, kaso naging deal breaker naman dito ay ang technical draw ni Casimero kontra sa semi-retired na si Oguni. Ultimo si Inoue ay hindi bumilib sa ipinakita ng Pinoy at pati ang mga Japanese fans ay nawalan ng interest. Palusot nga lang ba ito o sadyang mas gusto niya ng mas malakas na katunggali? Si Casimero ang mistulang naging tinik sa kanyang lalamunan, kaya balik sa tanong na iniiwas nga ba talaga si Inoue kay Cuadro Alas?